Marami sa mga kababayan natin ang nangangarap makarating sa ibang bansa, partikular na sa Amerika, upang namnamin ang ninanais ng marami na American life. Pero alam nyo ba, ayon sa tala ng kasaysayan, ang mga pinakaunang Asyanong nakarating o nakatapak sa lupa ng Amerika ay pawang mga Pilipino pala. Ano kayang klase ng pagtanggap noon ang ginawa sa kanila at ano ang kanilang naging pakay sa pagpunta sa Amerika? Hinainan kaya sila ng burger at fries at malamig na soda? Paano kayang napadpad ang mga kababayan natin sa Estados Unidos noon? Sino kaya ang sumalubong sa kanila? Bago pa man maitatag ng Britanya ang 13 colony sa Amerika at bago mapirmahan ng mga founding fathers ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan sa mga Briton noong 1776, mas naunang nakaapak sa kontinente ng Amerika ang mga Pilipino. Halina't ating alamin ang naging paglalakbay at buhay ng mga pinakaunang Asyanong nakaapak sa kontinente ng Amerika na mga Pinoy. Ang mga Pinoy na ito ay nakarating sa ngayon Morro Bay sa California noong 18 ng Oktubre 1587. Ilang libong taon bago ang first contact ng mga European sa mga taong Chumas ay matagal na silang namumuhay sa Channel Island sa lugar na San Luis Obispo hanggang sa Malibu, California bilang kanilang mga teritoryo. Simula noong 16th century, maraming mga European explorer ang gumagawa ng mga eksplorasyon sa Pasipiko. Ang mga Kastila ang naglayag patungong kanluran at isa na dito si Vasco Núñez de Balboa na siyang pinakaunang nakakita sa Pacific Ocean mula sa Panama hanggang sa tawirin nito ni Ferdinand Magellan kung saan narating niya ang Island of the West, Pilipinas. Matapos masakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa pananakop ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, nagsimula agad ang Manila Galleon Trade. Ang kalakalang ito ay maglalag mula sa Cebu papuntang Acapulco sa Nueva España o Mexico hanggang sa mailipat ito sa Maynila noong 1571. Karamihan sa mga nagtatrabaho sa barko na naglalayag na ito sa Pasipiko ay mga Pilipino o Indios kung sila ay tawagin ng mga Kastila sa panahong iyon. Ang mga Pilipinong manlalayag ay naging mahirap ang naging sitwasyon sa barko. Kakaunti lamang kasi ang ibinibigay sa kanilang rasyon ng pagkain at napakaliit lamang ng kanilang tinatanggap na sweldo. Mula 1582, si Francisco Gale ang naging navigator sa ruta ng Manila Galleon Trade patungong Mexico hanggang siya ay mamatay noong 1586. Sa panahong ninanavigate ni Gale ang kanilang barko pabalik sa Mexico noong 1584, ay napadpad ang barko sa North American coast na akala naman ni Gale ay nasa state o anyan sila. Noong 1585, isang misyon na mula sa Arsobispong si Pedro Moya de Contreras ang ibinigay sa kapitan ng barko na si Gale para i-survey ang baybayin ng California upang maiwasan ang pagdaan sa China. Namatay si Gale sa sumunod na taon sa Maynila kaya naiwan ang misyon kay Pedro Unamuno. Siya ay kasama ni Gale noon pa man mula sa Acapulco na kung saan binayaran siya ng malaking halaga ng mga mangangalakal sa Mexico para makakuha ng mga produkto sa China. Kaya nang marating ni Unamuno ang Macau ay hinuli agad sila ng mga Portugis at kinuha ang 2 galyon ng mga Kastila at natrap sila sa bansang China kasama ng maraming mga Pilipinong manalayag sa barko. Nang makarating ang balita sa Maynila, ang Real Audiencia ay gustong ipaaresto si Unamuno dahil sa pagsuway nito sa kanilang utos na iwasan ang pagdaan sa China. Pero dahil sa mga Pransiskanong kasama ni Unamuno sa biyaheng iyon na nais na makauwi, nagbigay sila ng pera at saka bumili ng isang barko na kung saan binasbasan pa ito ng mga pari at pinangalan ng Nuestra Señora de Buena Esperanza. Isa sa mga sakay ng barko ay isang Pransiskanong pari na si Martin Ignacio de Loyola na apo ni Ignatius of Loyola at isang batang Hapon. Naglayag ang Nuestra Señora de Buena Esperanza mula sa Far East patawid sa Pacific Ocean noong kalagitnaan ng July 1587. Habang sila ay naglalayag sa buwan ng Setyembre, bigla na lamang nag-crack ang mast ng barko na nagdulot ng malaking pinsala at nawala sila sa kanilang ruta. Makalipas ang isang buwan sa karagatan, nakakita sila ng lupa na may apoy sa isang baybayin. Nilapitan nila ito at dito nadiskubre ang Morro Bay sa California ng Amerika na kung saan maraming mapagkukunan para sa kailangan ng barko at meron ding mga malalaking kahoy sa lugar na maaaring gamitin sa pagsasaayos ng barko, lalo na sa mga parte nitong nasira. Habang sila'y nakasakay sa barko, nakita nila ang ilang mga natives na tila nagtatago sa mga kakahuyan at damuhan na parang takot na takot sa kanila, lalo na sa kanilang malaking barko.
napagdesisyonan nilang bumaba sa baybayin at naisipang angkinin ito sa ilalim ng kaharian ng Espanya. Noong 18 ng Oktubre, sa araw mismo ng kapistahan ni San Lucas, nagkaroon ng isang tila paglalakbay sa Morro Bay bilang bagong kolonya ng Espanya kasama si Unamuno at 12 sundalong Kastila at isa pang paglalakbay na pawang isang grupo ng mga Pilipino kasama ang paring si Martin Ignacio de Loyola. 2 Pilipino ang nasa harapan ng grupo sa kanilang paglalakad papasok sa gubat. Marahan silang pumasok sa kagubatan at alisto sa anumang klase ng pag-atake. Sinubukan nilang kausapin ang mga native sa lugar subalit hindi sila nagkakaintindihan. Nang lapitan sila ng isa sa mga Pilipino ay nagtakbuhan ang mga native at nagsipagtago sa mga puno at damuhan. Dahil sa hindi makausap ng maayos sa mga native sa lugar at sobrang wild na mga ito, hinayaan na lamang nila ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang pagsisiyasat sa lugar. Doon ay nagtayo sila ng isang krus sa isang burol bilang palatandaan na inaangkin na nila ang lupa sa ilalim ng Imperyong Espanya tsaka sila bumalik sa kanilang barko. Sa sumunod na araw, muling bumaba ang mga Kastila kasama ang mga Pilipino mula sa kanilang barko upang mas galugarin pa ang lugar at kumuha na rin ng supply ng pagkain at gamit na kanilang gagamitin sa barko. Sa labis na pagkapagod ay doon na lamang din nila naisipan na magpalipas ng gabi at mamahinga. Kinaumagahan, ang grupo ng mga Native Americans ay lumapit sa kanila habang ang mga ito ay nakatingin sa kanilang mga gamit. Manghang-manghang mga ito sa damit ng mga dayuhan hanggang sa pinaghahablot na nila ang ilan sa mga gamit gaya ng mga kaldero at lagayan ng tubig. Agad na nagalit ang mga Kastila dahil sa ginawang pang-aabala ng mga native. Subalit noong ang isa sa mga ito ay hinablot ang damit ng isang Pransiskanong pari, ay hindi na nagdalawang isip ang isa sa mga dayuhan na barilin ang native na humablot sa damit. Nagulat ang mga native sa lakas ng putok ng baril at nakita nila ang isa sa kanilang kasama na bumulagta at duguan. Dahil dito, nagsisigaw ng pagkalakas-lakas sa mga ito at bigla na lamang nagsulputan ang iba pa nilang kasama mula sa iba't ibang panig ng kakahuyan tsaka umatake ang mga ito. Patuloy ang pagpapaputok ng baril ng mga Kastila habang sila ay umaatras papunta sa kanilang barko. Nang makita ito ng mga Pilipino na nasa barko at nakitang inaatake ang kanilang mga kasamahan sa lupa, ay tumulong ang mga ito sa pagdedepensa hanggang sa unti-unti nang umatras sa mga Native Americans at bumalik sa kakahuyan. Isang Pilipino ang namatay dahil sa tama ng sibat at isa ding sundalong Kastila ang namatay dahil din sa tama ng pana. Nag-iwan din ito ng ilang mga patay at sugatang mga Native Americans. Sa sumunod na araw, Oktubre 21, umalis na ang manlalakbay sa lugar at ang mahalaga sa kanila ay naangkin na nila ito. Naglayag ang galyon ng mga Kastila mula sa Morro Bay sa California patungo sa timog at dahil sa kapal ng hamog sa lugar ay nahirapan silang maglayag patungong Mexico. Isang linggo matapos iwanan ang Morro Bay, sa wakas ay narating ng Nuestra Señora de Buena Esperanza ang Acapulco sa Nueva España o Mexico. Ipinagbawal ng gobyerno ng Kastila ang paglalakbay o ekspedisyon sa bagong tuklas na isla. Ito ay dahil na rin sa mga mapaghiganting mga native at panganib na dulot ng kanilang mga hindi sibilisadong pag-iisip. Ang kaganapang iyon ay ang nakapagtala sa mga Pilipino bilang mga pinakaunang Asyanong nakatapak sa lupa ng Estados Unidos. Noong 1763 naman, itinatag ng mga manlalayag na mga Pilipinong tumakas sa mga Kastila sa Manila Galleon Trade ang pinakaunang Asian-American settlement sa St. Malo sa Louisiana, 13 taon bago ideklara ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan mula sa Britanya. Ang mga Pilipinong ito ay kilala bilang mga Manila Men. Ang naging buhay ng mga Pilipinong ito sa St. Malo ay simple lamang. Nakatira lamang sila sa mga maliliit na bahay kubo at namumuhay ng payapa. Nagawa din nilang mamuhay dito gamit ang mga bagay na nasa kanilang paligid. Subalit nang magkaroon ng isang malakas na bagyo, nawasak ng husto ang village at tuluyan na itong nawala.